Nagsimula ang serye sa isang lalaking dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata sa tunog ng pagmamartilyo. Pagkatapos ay nilapitan niya ang panday, tinatanong kung sa tingin niya ba talaga'y magtatagumpay siya, at nagtataka lang kung itutuloy niya ang kanyang paghihiganti. Sinabihan siya ng panday na kung nandito lang siya para magsalita ng walang kwenta ay umalis na siya. Nagtanong ang isang lalaki kung sinasabi niya ba ito dahil sa konsensya. Hindi dapat siya nakaupo rito na nagingit-ngit para maghiganti pagkatapos ng lahat ng panahong ito, at dapat ay iniipon na lang niya ito. Patuloy sa pagmamartilyo ang panday, inaalala ang mga memorya na nagtulak sa kanya sa buhay na ito, tulad noong natagpuan niyang nakabitin si Sol sa isang puno at nasunog ang kanilang angkan. Maging ang kanyang ama ay pinaslang ng walang magawa tungkol dito. Napaupo siya roon habang sumisigaw. Ipinaalala sa kanya ng espiritu na siya ang gumawa ng mga makinang pamuksa na yon, pero ngayon ay gusto niyang maghiganti, at sinabi nitong katawa-tawa yon. Sinabi ng panday na hindi na yon mahalaga dahil buo na ang kanyang desisyon. Nakita natin siyang may dalang kahon, at ipinaliwanag niyang siya ang panday ng blood cult, at nabuhay siya ng 15 taon bilang Demon Smith. At kahit anong dahilan pa ang gawin niya, hindi niya mababago ang katotohanang ang trahedyang ito ay nagmula sa sarili niyang mga kamay. Habang papunta siya sa wasak na gusali ng Murum Alliance, sinabi niyang dahil nagmula ito sa kanyang mga kamay, gagamitin na rin niya ang mga ito para wakasan ito, at sumigaw siya na dumating na ang Demon Smith. Nagsimulang yumuko ang lahat para batiin siya. Sinabi ng isa sa mga namumuno na ang mga demonyong kalangitan ay bumaba sa mundong ito, at sinakop ang Central Plains pagkatapos ng 15 taon, at sa wakas, ang Blood Cult na ang naging tunay na pinuno ng Murum. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya, ang Blood Demon. Habang nakikita natin siyang nakaupo sa kanyang trono, nagpatuloy ang lalaki sa pagsasabing upang gunitain ang araw na ito, naghanda ang Demon Smith ng 11 banal na sandata. Dahan-dahang lumakad paabante ang Demon Smith at sinabing hindi mahalaga kung hindi ito para sa pagbabayad sala. Lumuhod siya sa harap ng lalaking hawak ang kahon para sa kanya, at nang buksan niya ito gamit ang puwersa, nagsimula itong maglabas ng lilang aura. Mukha siyang nagulat at nagtanong kung ano ito dahil wala itong laman, dahil hindi niya nakikita ang nakikita natin. Sa totoo lang ay may isang transparent na talim na nagsimulang lumutang at tumutok sa lalaki. Sinabi ng panday na ngayon ay wawakasan niya ang lahat dito. Habang nagsisimula siyang sumugod, sumigaw ang lalaki at tinanong kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa, habang ang kanyang tagiliran ay tuluyang natanggal ng talim na ginawa siyang parang kalahating donut. Nagsimula siyang maubusan ng dugo at nagpatuloy ang Demon Smith sa pagsugod patungo sa Blood Demon at pinakawalan niya ang talim at habang lumilipad ito at hindi man lang siya kumurap, ngunit nakakita tayo ng malaking pagsabog pagkatapos. Napagtanto ng Demon Smith na hindi ito posibleng gawin dahil pinigilan ito ng Blood Demon gamit ang isang daliri. Ngunit hindi siya sumuko habang patuloy siyang naglalagay ng mas maraming lakas dito at pinaikot niya ito. Sinabi niyang gagamitin niya ang martial arts na itinuro mismo sa kanya ng Blood Demon at kahit na kailangan niyang sunugin ang kanyang buhay sa Primordial Cave, makakamit niya ito habang nagsisimula itong tumagos sa braso ng Blood Demon. Tinutunaw ito at lumilipad diretsyo sa kanyang mata. Sinabi ng Demon Smith na sa pamamagitan nito, pupunitin niya ang kanyang lalamunan at nagpatuloy ang atake sa pagtagos, tinutulak ang Blood Demon paatras sa isang pader. Nagpatuloy ito hanggang sa lahat ng miyembro ng kulto ay nakaupong tulala habang nanonood, at nagtatanong sila kung paano magagamit ng isang panday ang ganoong klaseng mga teknike. Habang nakatitig siya sa Blood Demon na nag-agaw buhay sa sahig, nakaupo siya roon na humihingal at sinasabing sa wakas ay nagawa niya ito, ngunit sinabi ng Blood Demon na yon ay katuwaan lamang para sa kanya. Hinugot niya ang talim mula sa kanyang mukha, kung saan nakita nating kalahati na nito ang nawala, at sinabi niyang hindi niya inaasahan ang isang punyal na walang anyo at walang natutukoy na kay. Isa talaga itong banal na sandata na karapat-dapat sa pangalang Formless Dagger. Nagtanong ang Demon Smith kung paano niya nalaman ang tungkol dito, ngunit mas mahalaga kung paano siya nabubuhay pa. Nagsimulang maghilom ang ulo ng Blood Demon habang sinasakal niya ito. Nagtanong siya kung hindi pa ba niya napagtanto na kahit siya ay isang inapo ng tangklan, ang paghihiganti ay isang walang saysay na emosyon lamang. Sinabihan siya ng Demon Smith na tumigil sa pagsasalita, at sinabi ng Blood Demon na sayang, dahil kung may natitira pa siyang Primordial Key, pinanatili sana siyang buhay. Patuloy na lumalaban ang Demon Smith at sinasabi sa kanya na kahit mamatay siya, isusumpa niya ito sa habang panahon. Sinabi sa kanya ng Blood Demon na sanay matugunan niya ang kanyang inaasahan dahil ipagkakaloob niya ito bilang huling regalo para sa buhay na ito. Nagsimula siyang magsalita ng parang Minecraft enchantment table bago siya ihagis sa ere, at habang lumilipad siya, ginamit ng Blood Demon ang sarili nitong punyal laban sa kanya. Kinakargahan ito ng mas maraming ki kaysa sa maiisip niyang ilagay dito. Iniunat niya ang kanyang kamay pababa. Lumipad ito sa air diretsyo sa Demon Smith at tinamaan siya mismo sa noo.
Sa kanyang mga huling sandali, nagsimulang mag-flashback ang kanyang buhay sa kanyang mga mata at nagtataka siya kung saan nagkamali ang lahat. Ipinanganak siyang may mahinang katawan, ngunit natuklasan ang kakayahang lumikha ng mga banal na sandata, subalit hindi niya naranasang mabuhay kahit isang araw sa paraang gusto niya. Sinabi niyang kung nalaman lang niya ang hinaharap, mag-iba kaya ang mga bagay ngayon. Sa araw na nagsimula ang panahon ng mga demonyong kalangitan, ang buhay ng tinatawag na pinakamasamang banal na manggagawa sa kasaysayan, ang Demon Smith na si Tang Siwon, ay tuluyan ng nagwakas. Hanggang sa iminulat niya ang kanyang mga mata sa mga taong nagbubulungan at may isang dumampot ng kamay sa mesa at nagtanong kung nakikinig ba siya sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nagtataka kung nasaan siya, sinasabing napakaingay, ngunit masakit din ang kanyang ulo at sigurado siyang huminto na siya sa paghinga. Ngunit ang lahat ng kanyang pandama ay napakalinaw kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari sa Blood Demon. Sumigaw ang lalaki at nagtanong kung sa tingin niya ay biro ang kanyang mga sinasabi. Nagtanong ang isa pang lalaki kung ano ang ginagawa niya at tinawag siyang Young Master Tang. Itinaas ng pangit na gago ang kanyang kamay at sinabing ang asong hindi matauhan ay kailangan ng isang magandang bugbog para matuto habang sinampal siya sa mukha. Hinawakan ni Siwon ang kanyang pisngi. Naguguluhan lang sa sitwasyon. Nagtanong ang pangit na bastardo kung gising na ba siya ng lubusan at nakilala ni Siwon ang lahat dito na sina Jo Nampyong, Meinjok, Lee Ho-sung. Sabi niya kung ganoon nga. Alam na alam niya kung sino ang nasa likod niya paglingon niya. Nagsimula siyang umiyak at tinakpan ang kanyang dibdib. Naalala niya ang pagkakabitin nito sa dati niyang buhay at sinabing naalala niya. Siguradong 16 na taon na ang nakalipas. Iyon ang salusalo para sa pagtanggap kay Ho-sung bilang disipulo ng pinuno ng Murum Alliance, at sa araw na ito, inatake si Seol-a at nabigo siyang protektahan ito. At walang duda na ito ang araw na iyon dahil palagi niya itong pinagsisisihan. Nagtataka siya kung nananaginip lang ba siya, sinasabing kahit na ganoon, hindi na ito mahalaga. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at ibinalot sa kanya, sinasabing huwag na siyang mag-alala pa, at nagsisisi siya na hindi niya ito naprotektahan noon. Muling itinaas ng pangit na bastardo ang kanyang kamay at nagtanong kung bakit siya patuloy na nagsasalita, at hinawakan ni Siwon ang kanyang kamay at sinabing bibigyan niya ito ng pagkakataong humingi ng tawad ng taos puso. Itinulak ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing nababaliw na siya, at siya raw ang unang umakit sa kanya, at nakisakay lang siya. Pero siguro gusto na niyang mamatay kung ganito niya ako hinaharap. Sinabi ni Siwon na si Seol-a ay talagang matalino dahil tinanggihan niya agad ang alok nito. Kahit ako ay tatanggihan siya base lang sa itsura niya dahil sobrang pangit niya, pero mabaho rin siya. Kaya paano magugustuhan ng sinuman ang tulad niya? Pero mas masahol pa ang ugali niya kaysa sa mukha niya, at kahit subukan niyang umiwas ng tingin, hindi niya magawa. Sumugod si Pangit at sinabing hindi na niya ito hahayaang magsalita pa, at dumiretso siya sa kanyang ulo. Iniwasan ito ni Siwon, ikinagulat niya, at sinabi ni Siwon na ang sorpresang pag-atake ay isang bagay na ipinagbabawal ng Orthodox faction. Patuloy na sinusubukang atakihin siya ni Pangit, ngunit palaging sumasablay, at sinabi ni Siwon na dati ay hindi man lang siya makalaban at nabugbog lang. Pero sa pagkakataong ito, iba na habang lumalayo siya. Nagtanong siya kung nahirapan ba talaga siya laban sa isang taong ganito lang ang antas. Dinukot niya ang 2 punyal mula sa kanyang Amerikana habang lumulukso si Pangit sa kanya, sinasabing masyado siyang nagyayabang. Sumugod siya na may malakas na hataw pababa, ngunit hinarang ni Siwon at napagtanto na mayroong mali dahil naharang niya ang atake, na dapat ay imposible para sa kanya. Hindi lang iyon, dahil sinimulan niyang gamitin ang bigat ng sandata ni Pangit laban sa kanya, na naging sanhi ng pagkawala niya ng balanse at pagbagsak sa sahig. Dinala naman ni Siwon ang kanyang momentum at binigyan siya ng isang roundhouse kick diretsyo sa tiyan. Lumipad si Pangit at tumalbog sa sahig, ngunit nagawa niyang makatayo muli. Nagsimulang titigan siya ni Siwon na naglalabas ng killing intent, at nagsimulang matakot ng husto si Pangit. Ginamit ni Siwon ang isang kakayahang tinatawag na single point strike, na mabilis na nagpaliit ng distansya sa pagitan nila. Inihagis niya ang kanyang punyal at muling sinalo. Habang itinataas ni Pangit ang kanyang braso na nakikiusap na maghintay, nakita nating naputol ito at nagsimulang lumipad sa ere. Napaluhod siya habang sumisigaw, at sinabi ni Siwon na masyado pang maaga para maghirap ng ganito. Tutal, nagsisimula pa lang naman sila. Tumingin si Pangit ng may takot at nagtanong kung paanong ang isang tanga mula sa bumagsak na Sichuan tangklan na hindi man lang magamit ang dantian ay magagamit ang ganitong uri ng martial arts. Nagsimulang bumuhos sa isip ni Siwon ang mga alaala ng buhay na kanyang pinagdaanan bilang Demon Smith, at patuloy siyang nakatitig kay Pangit habang sinasabing hindi niya ito palalampasin ng walang kaparusahan. Sabi ni Siwon, tama siya. Habang papalapit siya, nagmamakaawa si Pangit na huwag niyang gawin. At sinabi ni Siwon na hindi naman siya bayani o dakilang tao sa simula pa lang at sawa na siya sa pakikipag-usap sa taong ito at dapat niyang abangan ang susunod dahil sasaksakin niya ito diretsyo sa dibdib. Nagtataka ang ibang tao kung ano ang nangyayari at kung talo na ba talaga si Pangit.
Sinasabi nila na si Ho Sung ang pinakabatang disipulo ng pinuno ng alyansa, at natalo siya sa isang walang kwentang miyembro ng bumagsak na Sichuan clan. Akala nila'y nakatakda na ang resulta ng laban na ito, at sinabihan nila siyang tumigil na. Lumingon siya at tinitigan sila ng masama, at natakot sila at tumakbo palayo. Sinasabing hahayaan na lang nila siya, habang patuloy siyang naglalabas ng kanyang killing intent. Nakita nating nahihirapan ang kanyang danshin, habang nagsisimula siyang dumugo mula sa bibig. Sabi niya kailangan niyang tiisin dahil hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang demonic ki dito. Sinabi niya kay Ho Sung na wala siyang pakialam kung minamaliit siya nito, ngunit bilang isang tao, dapat sanay pinanatili niya man lang ang kanyang pangunahing dignidad. Nagtanong si Ho Sung kung ano ang pinagsasasabi niya sa buong oras na ito at sinabihan siyang lumayo sa kanya. Sinabi ni Siwon na sinasabi niyang isa siyang bastardong karapat-dapat mamatay. Nagsimulang sumigaw si Ho Sung habang susugurin siya ni Siwon para patayin. Lumingon siya at nagtataka kung sino yon at kailangan niyang harangin ang atake. Dahil pinatalsik siya nito paatras. Sinabihan nila siyang lumayo. Nagulat siyang napatingala nang sabihin nilang hindi na nila kayang panoorin pa ito. Sabi niya, ang mga lalaking ito ay ang direct escort unit na nakatalaga sa bawat disipulo ng leader, ang Hidden Dragon Guard. Lumingon siya at nakilala niya ito bilang si Wugon. Tumingin siya pababa kay Ho Sung at tinawag itong tanga, at sinabi ni Siwon na nangangahulugang nagsasabuatan na sila noon pa man. Kasama ni Ho Seung, ang mga lalaking ito ay makikilala bilang pinakamasasamang taksil sa kasaysayan ng Murum Alliance. Ang Sichuan Blood Massacre ay kagagawan nila. Dahil sa kanilang pagtataksil, 30% ng kabuang lakas ng alyansa ay nawala sa isang iglap. Kaya anuman ang mangyari, kailangan niyang patayin sila dito mismo ngayon. Tinanong ni Siwon si Wugon kung ano ang gagawin niya kung hindi siya titigil dahil hindi pa naman siya isang opisyal na disipulo. Kaya anong karapatan nilang makialam dito? Nagulat si Wugon dahil tama ang sinabi niya. Nasa probation period pa si Ho Sung, pero paano niya nalaman yon? Sabi ni Siwon, nanood lang sila habang minamaltrato ang isang inosenteng babae, pero ngayon na ang oras para parusahan ang salarin. Pero ngayong panahon ng parusahan ang salarin, sinasabi nilang hindi nila kayang manood. Tinawag siyang walang galang ni Wugon, sinabing ang pagpaparusa ay hindi para sa isang tulad niya ang magpasya. Ang mga tauhan ng alyansa ay pinamamahalaan lamang ng mga batas ng alyansa. Tumawa si Siwon at sinabing hindi siya naniniwalang ito ang tamang landas. Hinugot ni Wugon ang kanyang espada, tinatanong kung paano niya nagawang insultuhin ang dakilang alyansa ng Murum. Sumunod din ang iba at sinabi niyang ito na ang kanyang huling babala. Lumuhod ka at humingi ng tawad, kung hindi, haharap ka sa matinding kaparusahan. Sabi ni Siwon, para sa isang kapitan, napakadaldal niya at siguradong nadala niya sa salita ang posisyong iyon. Nagsimulang manginig sa galit ang mga kamao ni Wugon at sumigaw na utusan ang kanyang mga tauhan na pabagsakin sila habang mabilis silang kumalat sa buong silid. Sabi ni Siwon, malamang nasa peak stage na si Wugon. Ang tatlo pa ay mga first-class warrior din. Habang iniiwasan ang unang atake, sinangga niya ito gamit ang kanyang espada at ginamit ang momentum ng kalaban para itulak ito pababa. Pagkatapos ay gumanti siya ng sipa sa ulo, pero umiwas ang lalaki habang may isa pang sumugod mula sa likuran. Lumingon siya, bahagyang naiwasan ang kanyang saksak, at nagsimula na ring magtulungan ang dalawa pa. Lumingon si Siwon gamit ang pinakamaliit na galaw para hanapin ang pinakamahinang kalaban. Hinarang niya ang unang atake at sumugod sa gilid ng silid. Ginagaya ang kanyang kalaban, sinabi niya na dahil sa epekto ng paggamit ng single point strike, halos 2 taon na lang na internal energy ang natitira sa kanya. Kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Sumigaw ang isa sa mga lalaki bago sumugod. Tumalon si Siwon sa ibabaw ng atake at hinampas siya sa batok gamit ang kanyang espada, dahilan para bumagsak siya sa sahig ng walang malay. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang punyal, tinamaan ang isa pang lalaki papunta sa isang haligi. Itinuring itong kaduwagan ng isa pang bantay habang papalapit si Siwon, tinawag siyang hayop at tinanong kung niloloko niya ba ito. Dahil isa lang siyang third-class martial artist, hinawakan ni Siwon ang kanyang espada bago dumiretso sa kanya at napagtanto ng first rate na nagkamali siya sa paghusga dito base lang sa kanyang estado at na isang halimaw ang lalaking ito. Lumingon siya at sinabihan ang iba na tumigil at naintindihan ni Siwon ang nangyayari nang dumating si Wugon na may dropkick, pinatalsik si Siwon sa pader habang dumura ito ng dugo. Nabitawan niya ang kanyang mga punyal at nagsimulang umubo, at lumapit si Wugon sa kanya bago itutok ang espada at tanungin kung paanong naglakas loob ang isang hamak na tulad niya na magwala. Ang iba rin ay nagsimulang tawagin siyang kaawa-awa, sinasabing dito siya nararapat. Tinanong ni Wugon kung naintindihan na ba niya ang kabayaran ng kanyang pagwawala. Sabi ni Siwon, puro satsat lang ang naririnig niya, at sobrang ingay nito kaya hindi man lang siya makahinga. Pero para sa kanya ngayon, ito na lang ang tanging paraan. Wala siyang pagpipilian kundi piliting buksan ang kanyang upper dungeon. Habang sinisimulan niya itong gawin, lumayo si Wugon at tinanong kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa.
Hindi niya alam kung ano ang binabalak nito, pero pareho lang ang magiging resulta. Sabi ni Siwon, naiisip tuloy niya na ang mga tao sa Murum Alliance ay lumalaban gamit ang bibig sa halip na espada, at pagod na siya sa satsatan, at dapat na silang lumaban. Nagsimulang maglabas ng sariling aura si Wugon, sinasabing kung atat na siyang mamatay, ibibigay niya ang kanyang hiling, at sumugod ng diresto. Inihanda ni Siwon ang sarili, at may nakita siyang hindi niya inaasahan. Nagsimulang lumabas ang formless dagger mula sa kanyang ulo, at tinanong niya kung paano ito posible. At iniisip niya kung baka pumasok ito sa kanyang upper dantian noon. At kung ganoon niya, paano ito nakarating dito ngayon? Sumigaw si Wugon na tapos na, at sinabi ni Siwon na anuman ang dahilan kung bakit ito nandito, ang mahalaga lang ay nasa kamay niya ito. Binitawan niya ang parehong punyal at sinimulang ipasok ang kanyang aura dito, sinasabing tatapusin niya ito sa isang atake. May isa pang aura na pumasok sa silid. Sa pagkakataong ito, kulay ginto ito, at nagsimulang magkaiba sa kanilang dalawa, at dumaan ito ng walang sagabal, at napagtanto ni Wugon na hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. May dahan-dahang lumakad pasulong, at nagulat si Siwon. Ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Siwon, sinasabing hindi niya dapat gamitin ang kapangyarihang iyon ng walang pag-ingat, ngunit nakilala niya ito. Sabi ni Siwon, ito ang pinakamalakas na tao sa kasalukuyang Orthodox Murum. Lahat ay nagsimulang yumuko sa kanya dahil ito ang pinuno ng alyansa, ang Sword Emperor na si Eugene Hawk. Nagulat si Siwon pero tila may pinagsisisihan sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag niya na habang tumitindi ang digmaan laban sa Blood Cult at papalapit na ang pagkatalo ng alyansa, karamihan sa Murum ay lumuhod sa harap ng Blood Cult. Gayunpaman, iba ang lider ng alyansa at ang kanyang sekta, ang Wudong. Ang Sword Emperor mismo ay muling hinawakan ang kanyang espada araw-araw hanggang sa araw na siya'y namatay sa pamamagitan ng divine artifact na nilikha ni Siwon. Pinulot niya ang kanyang mga punyal sa sahig, sinasabing hindi ito ang oras para magpadala sa damdamin. At mukhang hindi man lang niya naramdaman ang pag-iral ng formless dagger. Kahit ang Blood Demon ay hindi ito napansin. Kaya sa isang banda, natural lang iyon. Pero humahantong iyon sa susunod na problema. Kung magbago ng ugali ang Sword Emperor at mangyari ang pinakamasama, hindi niya alam kung kaya niyang lumaban gamit ang kung anong meron siya. Pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Jin Hawk, tinatanong kung paano ito nauwi sa ganito, na isiping wala siyang makita ni Katiting. Ito ang kauna-unahan kahit para sa kanya. At tila mayroon siyang nakakatuwang talento. Alam na ni Siwon na nahuli siya, pero mukha siyang medyo nababalisa. Isang babae ang nagsabi na siguradong nagulat siya, at lumingon si Siwon nang makilalang galing iyon sa direksyon ni Seol-a, at pinanood siyang nagsasagawa ng acupuncture dito. Sabi niya, ayos lang, at dapat magpahinga muna siya ng kaunti bago bumangon. Nagtataka si Siwon kung sino siya dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito. Tinawag niyang hangal si Jin Hawk, tinatanong kung bakit ito nawala ng mag-isa na lang. Sabi niya wala siyang oras na dapat sayangin. Dumadaloy ng malakas ang innate rookie. Humingi siya ng tawad dito, tinatawag siyang Boyan. Nakilala ni Siwon ang pangalan, tinatanong kung ito ba si Shinny Boyan, ang subduing teacher divine physician, dating pinuno ng sekta ng Emi. Sabi niya masama talaga ito. Una, ang leader ng alyansa, at ngayon, ang divine physician. Nakikita natin ang isang sandali kanina. Nakaupo sila doon at umiinom ng tsaa, at sinabi na niya sa kanya ng paulit-ulit na hindi magbabago ang mga taong iyon. Masyadong marami sa loob ng alyansa ang nakalimot sa kabalyero at nagtaksil sa katuwiran. Naging leader siya para itama yon. Ngunit kahit pagkatapos ng lahat ng panahong ito, walang nagbago. Sabi niya, hindi ganoon kadali itama ang mundo, at isa siyang hangal na matandang kabayo sa pagsubok ng parehong bagay araw-araw. Nakatitig pa rin siya sa maliit na lawa, at sinabi niyang dapat siyang tumigil sa pagpasa ng lahat ng mag-isa kung magiging masyadong mabigat, umatras tulad ng ginawa niya, at gugulin ang kanyang mga araw sa pag-inom ng rice wine na tulad nito. Tumawa siya at doon niya naramdaman ang ki. Lumingon siya, sinasabing hindi ito biro. Kung mahulog siya sa isang heart demon, wala nang matitira para pigilan siya. Pero nakita niyang wala na siya doon at nainis, at ganoon na uwi sa sitwasyong ito. At nakaupo siya rito, tinatawag siyang kabayo na puro bilis lang ng paa. Pero mas nagulat lang si Jin Hawk, tinatanong kung paano ito posible. Hindi magamot ang mga sugat ni Hoseong dahil masyadong malala. Sabi niya, kahit ang dakilang immortal na si Dara ay hindi kayang ayusin ito. Nagsimulang mataranta si Wugon, sinasabing kailangan niyang humanap ng paraan para makatakas. Tumayo si Boyan at sinabing masyadong malala ang mga sugat na ito at tinanong kung gumagamit ba siya ng ipinagbabawal na sining. Pagkatapos ay nagsimulang maglabas si Jin Hawk ng kanyang aura na pumipilit sa kanilang lahat na mapaluhod sa sahig. Sabi ni Wugon tama iyon at eksakto ang sinabi niya. Kahit na si Siwon ay pangatlong uri lamang, gumamit siya ng ipinagbabawal na sining upang talunin si Ho-sung na nasa unang uring antas. Sinubukan niyang huwag makialam, ngunit bilang isang taong lumalakad sa matuwid na landas, wala siyang ibang pagpipilian. Nagtanong si Jin Hawk kung ganoon ba talaga ang nangyari at gusto niyang ipaliwanag niya ang lahat.
Sabi ni Siwon ay walang partikular na dapat ipaliwanag. Ang ginamit niya ay ang martial arts ng angkan ng Tang. Kahit na ito'y humina na, ang dugo niya ay nananatiling dumadaloy sa angkan ng Tang. At para sa mga nagbuhat ng kamay sa kanyang pamilya, hindi pa rin sapat ito. Pero sapat na iyang paliwanag at tatapusin ko na ang mga formalidad ngayon. Kung susubukan niya akong pigilan, hindi ako mag-atubili. Nagsimulang titigan siya ng masama ni Jin-hook na naglalabas ng mas matinding pagnanasang pumatay kaysa kanina. Tinatanong kung itatapon niya ba talaga ang kanyang buhay para sa isang sandali ng emosyon. Sinimulan niyang gamitin ang isang kakayahan na tinatawag na Golden True Aye, at tinitigan si Siwon na hinihingal dahil sa presyon. Tinatanong kung sinasabi ba niyang mas mahalaga ang panandaliang paghihiganti kaysa sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na hindi ito panandaliang paghihiganti dahil sa buhay na ito ay ginagawa niya lang ang dapat, at sinusubukang itama ang kanyang sirang mundo ng paunti-unti kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para gawin ito. Dahil alam niyang maging si Jin-hook ay tinahak na rin ang landas na ito noon. Naalala ni Jin-hook ang mga salita ni Boyan tungkol sa pagtatama ng mundo, at sinabi niyang ang landas na ito ay yumanig kahit sa kanya, ngunit gusto niya pa ring tahakin ito. At kung ito talaga ang kanyang sinseridad, habang dahan-dahan niyang iwinasiwas ang kanyang talimpasulong, at pagkatapos ay sa kabilang panig, isinaksak niya ito sa sahig na nagpapakita ng martial arts na angkop sa angkan ng wudong. Sabi ni Siwon na maaaring makamit ang kaliwanagan sa pamamagitan lamang ng pananaw, ngunit ito ay mas nakakagulat kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit bukod doon, ito'y maganda, napakaganda na sa isang espada na tulad nito, hindi niya alintanahin ang mamatay, at ang espada ng wudong ay tunay na lakas sa loob ng kahinahunan. Nagsimulang sumigaw si Jin-hook na may pinapatayo at ito ay walang iba kundi si Ho-sung. Agad siyang umupo na sumisigaw para sa kanyang master at nagsimulang yumuko sa kanya. Sabi ni Boyan na maaaring tungkulin niya bilang manggagamot, ngunit dumaan siya sa hindi kinakailangang abala. Nagtanong si Ho-sung kung bakit siya gumagawa ng gulo sa isang taong muntik ng mamatay. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa talim bago mautal. Napagtanto ni Jin-hook na walang kwentang tanong iyon. Sabi ni Ho-sung na itataya niya rin ang kanyang buhay. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon na lumandi sa kanya. Sumigaw si Jin-hook at sinabing manahimik siya dahil ayaw niyang mabulok ang kanyang mga tainga sa kalokohang ito. Humingi siya ng paumanhin kay Siwon, sinasabing akuin niya ang buong responsibilidad sa kanyang mga ginawa, kaya't huwag mag-alala. Nagpasalamat si Siwon, at sumigaw si Ho-sung para sa kanyang master bago sinabi ni Jin-hook na wala siyang disipulong tulad niya at hindi magkakaroon, at sinabi niya kay Siwon na ipapaubayan niya sa kanya ang pagpapasya sa batang iyon. Itinago ni Siwon ang kanyang punyal at lumakad pabalik para patayin siya tulad ng kanyang naunang plano. Natumba si Ho-sung na kumapit sa kanyang talim habang sumisigaw na huwag siyang lumapit at nanindigan sa kanyang kinatatayuan. Pinuno ni Siwon ng ki ang kanyang kamao at sinabing ang kamatayan mismo ay isang luho para sa kanya. Habang iniumang niya ito, lumapit siya at sinuntok siya diretsyo sa dibdib at ang impact ay napakalakas na rinig sa buong silid. Ngunit ang pinuntirya niya talaga ay ang kanyang ibabang tiyan, partikular ang kanyang dantian. Habang sumasabog ito, tumilapon siya paatras at gumulong sa sahig bago tumama sa pader at nagsimulang sumuka. At sabi ni Siwon na dapat siyang mabuhay sa sakit na mas matindi pa sa kamatayan. Pinag-isipan ito ni Jin-hook, at pagkatapos ay tinanong si Siwon kung maaari niyang ipaubaya sa kanya ang paghatol sa mga taong ito. Sabi ni Siwon kung ito ang Sword Emperor, pagbabayarin niya sila ng nararapat na kabayaran, at ang tunay na may sala ay naparusahan na, kaya oras na para siya ay umatras. Sinabi niya kay Jin-hook na natutuwa siyang pinalampas niya ang kanyang kabastusan dahil hinayaan siyang kunin ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay lumapit siya kay Seul-ah at sinimulang buhatin palabas at sinabi ni Jin-hook na kapag humupa na ang gulo, bibisitahin niya ang kanyang angkan at tinanong kung maaari siyang maglaan ng kaunting oras. Sabi ni Siwon na maglalaan siya ng sapat na oras para sa isang usapan at isang tasa ng tsa. Sa Sichuan, may isang bundok na tinatawag na Tang Mountain. Noong una, may ibang pangalan ang bundok, ngunit sa kalaunan ay nagsimulang tawagin ito ng mga tao sa ganoong pangalan. Ito ay dahil ang lupain ng angkan ng Tang ay matatagpuan doon. Gayunpaman, ang kasikatang iyon ay panandalian lamang. Sa kasalukuyan, ang angkan ng Tang ay bumaba na mula sa 7 dakilang angkan, at mayroon na lamang katamtamang laki ng kapangyarihan. Nakikita natin silang pumipila sa harap ng isang lalaki at isang babae, at tinanong ng lalaki ang babae kung okay lang ba ito. Sabi niya hindi dapat kumilos ang pinuno ng angkan, at sinabihan niya ang Dark Blossom Unit na pakinggan siya. Ang pangalan niya ay Seren, at siya ang nakatatandang kapatid ni Siwon. Sabi niya, uunahin nila ang seguridad ng batang pinuno ng angkan, si Siwon, higit sa lahat, at aalis sila kaagad, ngunit nakita natin siyang naglalakad pabalik. Habang sinasabi niya sa kanila na lakasan ang loob, nakita niya siya, tinanong kung siya ba talaga yon, at sinabi niyang nakabalik na siya. At dahil nakabalik na siya, dala-dala niya si Seul-ah, at tinanong niya kung saan pupunta ang lahat sa sandaling ito.
Makalipas ang ilang sandali, sa kanyang silid, tumitingin siya sa salamin, nakikitang tunay na nakabalik na siya, dahil habang nakikita pa rin niya ang kanyang sarili bilang isang matandang lalaki, bumalik na siya sa pagiging bata muli. Naalala niya ang sinabi ng Blood Demon tungkol sa muling pagkikita, at sinabi niyang malinaw niyang narinig ito ng tama, at ang sitwasyong ito ay dapat na bahagi ng kanyang plano. At lumingon siya, sinasabing anuman ang balak niya, sisiguraduhin niyang pagsisisihan niya ito ng walang palya, dahil magiging iba ang buhay na ito. Lumakad siya patungo sa kanyang estante ng libro bago kumuha ng isang partikular na aklat. Ito ay isang sining ng metalurhiya na ipinasa mula sa mga panday ng angka ng Tang, na kung sila ay masterclass ay tinatawag na Knightsmiths. Tumingin siya sa sahig, napansin ang isang mansa, at sinabing ito ay isang alaala mula noon, habang nakikita natin siyang dumudura ng dugo. Sabi niya tulad ng inaasahan, nabigo na naman ang sirkulasyon at paghinga, at ang Golden Arm Child Art ay orihinal na nilayon para tumulong sa pagpapanday. Mayroon itong bentahe na pabilisin ang pagbabagong buhay ng katawan, ngunit ang kahusayan nito sa pag-ipon ng ki ay mahina. Dahil hindi ito isang martial art na para sa pagbuo ng panloob na kapangyarihan, natural lamang ang resulta na ito. Dahil kinikilala ng kanyang dantian ang panloob na ki bilang lason, wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Ang Golden Arm Child Art na kinasusuklaman ng mga martial artist ay nagbigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng mga banal na kasangkapan. At ang martial arts ng Blood Demon ay nagturo sa kanya ng paghihiganti gamit ang Reverse Heaven Art na nagpakita sa kanya ng ibang landas pasulong. Pinalawak niya ang kanyang tindig at nagsimulang mag-ipon ng panloob na enerhiya, sinasabing kahit bago pa ang pagbabalik, ang kanyang depektibong dantian, ang Heavenly Scourge, ay hindi maalis sa anumang paraan. Pero ngayon ay hindi na ganoon, kaya mas malayo ang kanyang mararating kaysa dati. Habang nagsasanay siya araw at gabi. Sa huli, nakita natin na bumukas din ang kanyang itaas na dantian, at sinabi niyang pareho na silang ganap na konektado, at ang kanyang ki ay sa wakas ay naging matatag na rin. Ang Golden Arm Child Art ay nasa 50%, at ang Reverse Heaven Art ng Blood Demon ay nasa halos 0%. Sa simula pa lang, pareho silang kumukuha sa itaas na dantian at sa likas na tunay na ki. Ang Golden Arm Child Art ay nagpapanumbalik ng likas na tunay na ki, habang ang Reverse Heaven Art ay nagpapataas ng dami nito. Walang maniniwala kahit nasubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila, dahil ang paggamit ng 8 True Key ay parang pagsunog ng iyong lakas ng buhay. Ngunit hindi para sa kanya. Pagkatapos ay inamoy niya ang kanyang sarili, sinasabing amoy tayo siya, ngunit hinarangan niya ang iba sa pagdama ng kanyang ki kaya hindi lalabas ang amoy. Ngunit kailangan niyang magpalit ng damit. Naglinis siya, at pagkatapos ay nagtaka kung bakit sumama rin sa kanya ang Formless Dodger. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakatitig sa kanya mula sa pinto, at humingi ng paumanhin, sinasabing inutusan siya ng pinuno ng angkan na pumasok sa Grand Council Chamber. Ito ay isang kagyat na usapin, kaya't naglakas loob na siyang pumasok. Sabi ni Siwon na ayos lang dahil oras na para ipatawag ang lahat, ngunit nakilala niya siya bilang ang Yaong Claw, tinatanong kung siya ba si Jiang Il. Sinabi ng bata na siya nga, at dumaan siya, kinukumpirma na iyon ang kanyang pangalan. Sabi ni Jiang Il na siya nga, at sinabi niyang masaya siyang makita siyang muli. Habang nilalampasan niya ang lahat, hindi pa rin ako sigurado kung tinititigan nila siya dahil mabaho siya o hindi, ngunit tumungo siya sa konseho. Sa loob, nakarinig siya ng sigawan at napabuntong hininga siya bago pumasok sa pinto. Lahat ay lumingon, nakatitig sa kanya. Ang ilan ay mukhang galit na makita siyang naglalakad pasulong. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya, ngunit nang maalala ang pagpatay sa kanyang ama noon at ang mga taksil dito, puno siya ng galit. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa kanyang ama at lumuhod sa harap niya. Bago pagdikitin ang kanyang mga kamay, binati ang kanyang ama, sinabi niyang dumating siya sa utos ng pinuno ng angkan. At tumingala siya sa kanyang ama na may ginintuang mga mata, at sinabi ng kanyang ama na tumayo siya. Ang pangalan ng kanyang ama ay Muyol. Tumayo si Siwon, at nagtaka ang lahat kung bakit napakatatag ng kanyang loob. Ngunit tumingin si Siwon sa paligid ng silid, sinasabing ang kasalukuyang angkan ng Tang ay nalason. Tila may mga usapan nang nagaganap, sinabihan silang ipagpatuloy ang kanilang pinag-uusapan. Itinaas ng matabang lalaki ang kanyang mga kamay, sinasabing ipagpapatuloy niya. Ang pangalan niya ay Hoyul, at siya ang pinuno ng isang escort agency na pag-aari ng pamilya. Sabi niya, tiwala siyang alam niya kung gaano kalaki ang sitwasyon, lalo na't siya ang may kagagawan nito. Alang-alang sa angkan, pinapakiusapan niya siyang personal na pumunta sa Hall of Discipline ng Murum Alliance. Sabi ni Siwon na ang pork chop na ito ang unang lason, dahil isa siyang sakim na maliit na baboy, at sisiguraduhin niyang huhubaran niya ang lahat ng kanyang itinayo hanggang sa puntong ito, at iwan siyang walang natira. Mayroon tayong flashback sa nakaraan na malapit nang maging hinaharap, at tinatanong niya si Hoyul kung talagang magiging independent na siya. Sabi ni Hoyul kung ano ang narinig niya, iyon na yon. Pinaalala ni Siwon sa kanya na kung aalis ang kanilang escort agency, magiging napakasama nito para sa angkan.
Sabi ni Hoyul, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya alis. Tinanong ni Siwon ang kanyang tiyuhin kung paano niya ito nagawa, at sinabi ni Hoyul na hindi niya mauunawaan mula nang agawin ni Moyul ang posisyon ng patriarch mula sa kanya. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, at sa wakas ay mapapasa kanya na ang angkan ng Tang. Sabi ni Siwon na kung hindi niya narating ang ikalimang yugto ng Golden Bell Shield noon, at kung hindi niya natuklasan ang kanyang talento sa paglikha ng mga banal na artifact, matagal nang nasira ang angkan ng Tang dahil sa kanyang mga utang bago pa man sumalakay ang Blood Cult. Isang lalaki ang nagsimulang sumigaw at tinanong si Hoyul kung bakit siya napakawalang galang sa direktang tagapagmana ng angkan. Ang pangalan niya ay Joon at siya ang pinuno ng Medical Pavilion. Sinasabing sa mga kinaladkad sa malayong disciplinary hall, wala ni isang nakabalik ng buo, at sinasabi niyang balak niyang ipadala ang Young Master sa ganoong lugar na hindi nila dapat hayaang mangyari. Sabi ni Hoyul na mabigat din ang kanyang kalooban. Nagtanong si Joon kung bakit. Sabi ni Hoyul, gayunpaman, ito ang tanging paraan para mabuhay ang kanilang angkan. Sinabi niya sa chief manager na may tanong siya kung mayroon bang paksyon na tatalikod sa sekta ng Kwangkyang para pumanig sa kanila, o kung may sapat na lakas na master ang kanilang angkan para pigilan sila. Ito ang pinuno ng External at Internal Affairs na nagngangalang Jion. Nagsimula na ring magsalita ang iba tungkol sa kung paanong walang papanig sa kanila, at kamatayan ang sasalubong sa kanila sa sandaling dumating ang pinuno ng alyansa. Sabi ni Siwon, lumiliit ang angkan dahil sa mga pakana ni Hoyul, ngunit mahirap makahanap ng bakas ng signature venom ng angkan. At ang laganap na pagkatalunang ito ang pangalawang lason sa kanilang angkan sa kanyang nakaraang buhay. Marahil ay wala siyang pinagkaiba sa kanila, ngunit hindi na ganoon ngayon. Tinitiyak niyang sinusuklian ang bawat kabutihan, at inuukit ang bawat sama ng loob sa dugo, dahil iyon ay bahagi ng esensya ng dugong dumadaloy sa kanila. Tinanong ni Hoyul kung paano niya nagawang talunin ang bunsong disipulo ng pinuno ng alyansa, at sinabing siguradong gumamit siya ng ipinagbabawal na artifact. Sabi ni Siwon, malapit nang siya naman ang kukuha ng kung anong makukuha niya mula sa baboy na ito, at sinabing mali siya. Hindi iyon ang dapat niyang itanong sa kanya sa simula pa lang. Sumigaw si Hoyul na hindi ito oras para magbiro. Hindi niya alam kung paano niya tinalo si Ho Sung, ngunit sa huli, isa lang siyang third-class martial artist. Nasa peak realm siya dahil lang sa bigat ng kanyang pressure, na nagsisimula na niyang ilabas. Dapat ay durog na siya, pero sa halip, tinitiis ito ni Siwon na parang walang problema. Sinabihan sila ni Muyol na tumahimik. Naiintindihan niya ang kanyang pag-aalala, at tinanong niya si Siwon kung bakit niya nilabanan si Ho Sung. Nagsimulang tumawa si Siwon at sinabi sa kanila na mula sa sandaling ito, sasabihin niya sa kanilang lahat kung bakit niya ginawa iyon nang walang itinatagong detalye. Sumigaw si Hoyul, tinatanong kung sinasabi ba niyang pumasok siya sa isang labanang buhay at kamatayan sa disipulo ng pinuno dahil lang sa isang hamak na lingkod. Sabi ni Siwon, iyon na nga. Tinanong ni Hoyul kung naririnig ba niya ang sarili, at nagtanong si Siwon kung may problema. Sabi ni Hoyul, tinutulak niya sila sa bingit ng pagkawasak. Kaya paano siya nakakakilos ng ganoon katapang? Tinanong ni Siwon kung ano ang ibig sabihin ng angkan ng Tang sa kanya. Nagtanong si Hoyul kung bakit bigla niyang binanggit iyon, at sinabi ni Siwon na para sa kanya, ang angkan ng Tang ay laging ganito. Bawat miyembro ng pamilya ay ang pundasyon ng aming angkan. Kaya anuman ang sakunang dumating sa kanila, dapat nilang protektahan ang isa't isa gamit ang kanilang mga buhay. Isang lalaki sa silid ang nakakilala sa mga salitang iyon bilang huling habilin ng dating patriarch, at sinabi ni Siwon na kung para protektahan ang kanilang dugo, hindi sila nag-aatubiling isakripisyo ang kanilang buhay. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging miyembro ng aming angkan. Ang angkan ng Tang. Nagulat si Muyol dito, at muling nagtanong si Siwon. Ano ang problema rito? Sinasabi niya na dapat ay nanood na lang ang chief escort habang ginagahasa si Seol-an ng bastardong iyon, at iyon talaga ang punto niya. Iniba ni Huyol ang usapan pabalik sa kanyang tanong kung gumamit ba siya ng ipinagbabawal na artifact. Inihulog ni Siwon ang kanyang punyal sa sahig at sinabing ito ang ginamit niya. Nakilala nila ito bilang mga practice dagger lang, at nagtataka kung paano niya ito ginamit laban sa disipulo ng pinuno. Tinanong nila kung paano niya napabagsak ang isang first-class warrior gamit ang isang laruang tulad niyan. Sinabi niyang dahil ginamit niya ang kanyang innate ki. Napagtanto nila na ibig sabihin ay pinaikli niya ang kanyang buhay, at kung ganoon, makatuwiran kung paano niya naparusahan si Ho Seung, at tunay niyang itinaguyod ang habilin ng dating patriarch. Tinanong ni Siwon kung nasiyahan na ba ang kanyang kuryosidad, at nagsimulang manginig sa galit ang mga baboy. Nagulat ang lalaki sa tabi ni Muyol na isinugal niya ang kanyang buhay, at nakita nating si Muyol mismo ay nagulat din na sinusubukan niya itong itago. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung talagang ginamit niya ang kanyang innate ki, dahil mukhang normal naman ang kanyang internal pathway nang bumalik siya. Sabi ni Siwon, iyon ay dahil dumating sa tamang oras ang pinuno ng alyansa at ang Divine Doctor para gamutin siya. Hinampas ni Hoyul ang mesa at sinabihang tumigil na sa pagsisinungaling dahil imposible na mag-abala sila para sa isang tulad niya.
Isang lalaki ang biglang pumasok sa pinto na sumisigaw para sa Patriarch. Sinasabing may problema dahil may sitwasyon sa labas. Lumingon siya at sinabing, sa ngayon, ang pinuno ng alyansa. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pumasok si Jinhak sa silid, at agad naramdaman ng lahat ang pressure na kanyang inilalabas. At tumawa siya, tinatanong si Siwon kung kumusta na siya. Binati siya ni Muyeol at humingi ng paumanhin sa hindi maayos na pagtanggap, ngunit sinabi ni Jinhak na wala siyang pakialam sa mga formalidad. Nagpasalamat si Muyeol sa pagtanggap ng kanyang paumanhin, at sinabing hindi rin niya didibdibin ang kawalang-galang ng pinuno sa kanya. Nagulat ang ibang miyembro sa silid. Nagtanong si Hoyul kung ano ang pinagsasabi niya dahil isang karangalan na narito siya. Kaya anong kawalang-galang ang naroon? Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Jinhak mismo para sa kabastusan ng kanyang kapatid. Nagpakilala siya kay Jinhak at sinabing isang karangalan na makilala siya, at sinabi ni Jinhak na kung si Hoyul ay hindi ang Patriarch, kailangan niyang umalis sa usapan at manatili sa kanyang lugar. Sumuko si Hoyul sa ilalim ng pressure at humingi ng paumanhin, at sinabi ni Siwon na tulad ng nakikita niya, hindi siya makakapag-alok ng tsaa sa ngayon. Sabi ni Jinhak na ayos lang iyon, at narito siya ngayon bilang pinuno ng alyansa. Ngunit una sa lahat, sa Patriarch at sa lahat ng miyembro ng angkan ng Tang, habang pinagsasama ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang yumuko sa kanila at sinabing sa ngalan ng alyansa ng Murum, nag-aalok siya ng kanyang taos-pusong paumanhin. Dapat ay naging mas mahigpit ako sa aking mga turo, at dapat ay mas naging handa ako, dahil ito ay isang kabiguan bilang isang guro. Bilang tanda ng paghingi ng paumanhin sa biktima at sa angkan ng Tang, magbibigay ako ng kabayaran. Sabi ni Muyeol, walang naging bahagi ang angkan sa pagtataguyod ng hustisya sa pagkakataong ito, at hindi dapat bayaran ang kanilang angkan. Dapat ay si Siwon lamang at ang biktima, dahil sila lang dalawa ang naging bahagi nito. Sabi ni Muyeol, kaya hindi nila matatanggap ang kabayaran, ngunit mayroon siyang isang kahilingan para sa pinuno ng alyansa. Upang matiyak na ang alyansa ang mamamahala para hindi mabaluktot ang mga katotohanan ng insidenteng ito, sabi ni Siwon, tiyak na magkakalat ng chismis ang sekta ng Kwangkyang para pagtakpan ang kanilang kahihiyan. Tulad sa nakaraang buhay niya, ang mga palaso ay sa kanya at sa angkan ng Tang din itututok sa huli. Sabi ni Jinhak, bibigyan niya sila ng kanyang salita na wala silang dapat ipag-alala. Tungkol sa gulo ngayong araw, hindi mananagot ang sekta ng Kwangcheng sa angkan ng Tang para sa kahit isang bagay. Sabi ni Siwon, maganda ang resulta dahil naitali niya ang mga kamay ng Kwangcheng at naibalik ang prestihyo ng kanyang ama. Ngunit sabi ni Jinhak, may isa pa siyang huling kailangang sabihin. Nagtaka si Siwon kung ano yon, at tinitigan siya ni Jinhak sandali. Sinasabing alam niyang medyo matapang ito, ngunit gusto niyang maging disipulo niya at lahat ay nagulat. Nagtaka si Siwon kung tama ba ang narinig niya. Nagtanong ang ibang tao kung ibig sabihin nito ay magiging ika-6 na disipulo ng pinuno ng alyansa ang Young Master. Ipinaalala ng isa sa kanila na natanggal si Ho Sung, kaya siya ang magiging ika-5. Sabi ng lalaking kasama ng kanyang kapatid at ama kanina, bawat sekta na naglalaman ng isa sa mga disipulo ng pinuno ay naging sentral na haligi ng alyansa ng Murum, at maaaring mabawi muli ng angkan ng Tang ang dating kaluwalhasyan nito. Tumawa si Jinhak, sinasabing hindi niya akalain na makakagawa siya ng ganoong mukha, at sa wakas ay nagpapakita na siya ng ekspresyong angkop sa kanyang edad. Nagpasalamat si Siwon sa kanya, at sinabi ni Hoyul na kung tatanggapin niya ang alok, ang power dynamic na binuo niya sa loob ng maraming taon ay guguho sa isang iglap. Sabi ni Siwon, natatakot siyang hindi niya matanggap ang alok at paumanhin. Sabi ni Jinhak, iyan ay isang matalinong pagpili, at dapat silang magpahinga ngayon. At bukas, sabay silang pupunta sa Kaifeng. Ngunit napagtanto niya na sinabi lang niyang tumatanggi siya, at mukha siyang gulat. Sabi niya, ito ang unang pagkakataon na may tumanggi sa kanya, at natulala siya, gustong malaman ang dahilan. Sabi ni Siwon, labis siyang pinarangalan, ngunit sa hinaharap, siya ang mamumuno sa angkan. At tulad ng kanyang guro na mula lamang sa sekta ng Wudong, nais din niyang ang kanyang magiging guro ay mula lamang sa angkan ng Tang. Nagulat ang kanyang ama dito, ngunit sinabi ni Jinhak na may punto siya. Sabi ni Siwon, nakahina siya ng maluwag na hindi niya ginagamit ang kanyang mga mata ng katotohanan ngayon. Ang mga espesyal na pribilehiyong ito ay walang iba kundi isang kalis ng lason. Sa sandaling matuklasan nila ang kanyang demonic key o ang mga ipinagbabawal na sining, patay siya. Sabi ni Jinhak na hindi niya pa rin maiwasang madismaya. Sabi ni Siwon, siya rin, dahil malaking tulong sa kanya ang nauna niyang paggabay. Ang paraan ng pagpatong ng Taiji sa isang hampas ay nagtulak sa kanya na mas alamin pa ang mga misteryo ng Wudong. Nagulat si Jinhak na nakita niya yon, at nag-isip kung ano ang gagawin sa kanya dahil mas lalo niya itong ninanais ngayon. Sinabi niya kay Muyeol na pinalaki niya ang isang tunay na pambihirang talento. Sabi ni Muyeol na binobola niya lang sila, kahit malinaw na may sarili siyang mga dahilan. Sabi ni Jinhak na hindi niya ito maaaring kunin sa sapilitan, pero hindi rin niya ito maaaring iwanan na walang dala. Mag-iwan man lang siya ng maliit na marka sa susunod na henerasyon habang inaabot ang kanyang espada.
Sabi niya, kung kukunin niya ito, siguradong makakatulong ito dahil sa mahiwagang kapangyarihan sa loob ng espadang tinatawag na Powell. Kinikilala ng mga tao ang Powell bilang espadang ginawa mula sa bakal ng bulalakaw na nakuha mula sa isang bulalakaw. Sabi ng lalaki kanina, higit pa yon sa isang regalo. Ibig sabihin, opisyal na niyang kinikilala ang batang Panginoon. Sabi ni Siwon, hindi siya makapaniwalang nakakuha na siya ng mga materyales para sa isang banal na artifact, at ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa kanya. Dahil dito, kumpleto na ang lahat ng paghahanda para gumawa ng isang banal na artifact. Sinabi niya na kabastusan kung tatanggihan ang ganitong regalo, at tatanggapin niya ito ng may pasasalamat. Tumawa si Jinhak, sinabing natutuwa siyang tinanggap niya ito, at saka inabutan siya ng personal na regalo, na sinasabing magagamit niya ito kapag kailangan niya. Kahit na saan pa siya sa Central Plains, ang kanyang hiling ay ituturing na parang sarili niyang utos. Sabi ni Hoyol, una, binigyan siya ng Powell, at ngayon ay ibinigay pa ang token ng pinuno ng alyansa. Nagagalit siya na nabigyan ito ng ganoon kalaking pabor at sinasabing kailangan niyang tiyakin na maayos niya itong haharapin. Dinala tayo sa ibang lugar, sa isang inn, kung saan nakikita natin ang isang lalaking umiinom at sinasabing lahat ng ito'y dahil sa isang yon. Habang nakikita natin, walang iba kundi si Wugon na umiinom at binasag niya ang tasa dahil sa inis. Nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa pag-ingay ng Sichuan clan dahil sa mga tang at tama ang kutob ng pinuno ng alyansa na baka bumalik na nga sila sa dati nilang kadakilaan. Tapos nabanggit nila ang Hidden Guard at kung paano sila dinisiplina ng husto at na ang kapitan ay ipinatapon sa isang malayong sangay. Nagsimula siyang mainis na pinag-uusapan nila ito at nagpatuloy sila, sinasabing matagal nang tapos ang araw niya sa kapangyarihan. Pero sinabi niya sa kanila na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang isang mandirigma. Kaya paano nila siya mapaparusahan ng ganito at nasisiguraduhin niyang pagbabayaran niya ang kahihiyang ito, ang mga tang. Nakikita natin ang mga bantay na nakaupo sa labas ng kwarto ni Siwon at sinabi niya sa kanyang ama na sobra itong mag-alala. Sa labas, nakikita natin siyang nagsisimulang gumapang at gumagamit siya ng martial arts para tumalon-talon, sinasabing bahagi nito ay dahil umabot na sa mas mataas na antas ang kanyang cultivation. Pero kailangan talaga ng mas maraming pagsasanay ng mga bantay ng combat unit ng tangklan at una, didiretso siya sa pandayan para gawin ang kanyang pangunahing sandata. Pero may napagtanto siya, at huminto siya, sinasabing ito ang tirahan ng mga tang, kung saan nakatira ang lahi, na dating isang abalang lungsod, ay ngayon wala ng buhay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa inis, sinasabing sandali na lang. Palalagin niya ang angkan ng higit pa sa dati, o higit pa sa kailanman sa kasaysayan. Ang unang alon nito ay magsisimula dito mismo. Nagsisimula ang lahat sa pandayan ng panday, at karaniwan ay kailangan niya ng pahintulot para makapasok. Pero dapat walang tao dito sa ganitong oras, kaya ayos lang. Habang bubuksan na niya ang pinto, may naunang nagbukas nito mula sa loob at lumabas, tinatanong kung anong ginagawa niya dito sa ganitong oras ng gabi. Binati siya ni Siwon, at sinabi niya sa sarili na hindi siya makapaniwalang nakasalubong pa niya ang taong pinakakailangan niyang iwasan. Siya ang pinakamatandang elder ng angkan, isang taong kahit ang ama niya ay hindi basta-basta tratuhin. Isa siyang executive ng angkan na hindi isang tang sa dugo, at siya ang master ng lahat ng kanilang panday at ng pandayan mismo. Mayroon siyang titulong Black-Handed Smith. Ang pangalan niya ay Guyaongyon. Paliwanag ni Siwon na sumali siya sa tangklan dahil sa ugnayan niya sa dating patriarch, pero palagi siyang nananatiling neutral at walang pakialam sa mga usapin ng angkan. Kaya naman nanatiling sariwa sa kanyang isipan ang alaala ng araw na iyon. Ang araw na idineklara ng Escort Bureau ang kalayaan nito, siya na nakatuon lang sa paggawa ng mga banal na espada ay umalis kasama ang matabang baboy na iyon. Walang imik, lumingon lang siya na may mga matang puno ng sama ng loob bago tumalikod. Hindi niya alam kung bakit siya nagalit sa kanya gayong wala naman silang koneksyon. Ang mga matang iyon ay hindi basta-basta malilimutan. Sayang, pero nakatulong siya para maantala ang plano ko. Sabi niya, pasensya na sa pag-abala sa kalaliman ng gabi. May biglang pumasok na disenyo sa isip ko, kaya pumunta ako rito para subukang bigyan ito ng buhay. Sinabi ni Yongyeon na sige, gawin niya, at tinanong ni Siwon kung tama ba ang narinig niya. Sabi ni Yongyeon, tama ang narinig niya at sinabing sige na at gawin na niya. Tapos lumingon siya, sinabing tigilan na ang pagbagal-bagal at lumabas na dyan. Nakikita natin si Seol na nakangiti, sinasabing sa wakas ay nandito na siya. Nagulat siyang makita siya, at yumuko ito, nagpapasalamat para sa nangyari noong isang araw. Nagsimula siyang maluha. Sabi niya, masaya siyang buhay ito, dahil yun lang ang mahalaga. Sabi ni Yonghyun, naniniwala siyang pinagbawalan siya ng patriarch na umalis sa kwarto sa loob ng 7 araw, kaya siguradong tumakas ito, at malaya niyang gamitin ang kanyang kagamitan para sa kanyang trabaho. Sinimulang igiya ni Yongyeon si Seol palayo, at nagulat si Siwon na ipinapasa niya ang kanyang personal na kagamitan sa isang martial artist. Sabi ni Seol, babalik siya para batiin ito ng maayos sa susunod. Nagtataka lang siya kung paano sila nagkakilala.
May sasabihin sana si Yang Hyun, at sinabi ni Siwon na sabihin niya ang nasa isip niya, pero nag-isip ito, at pagkatapos ay tumalikod at sinabing wag na lang. Habang naglalakad dito palayo, nakatayo lang si Siwon na nalilito, sinasabing sa ibang pagkakataon na lang siya magtatanong. Binuksan niya ang pinto, sinasabing hindi niya sasayangin ang pambihirang pagkakataong ito, at pumasok siya. Pinapaliwanag kung paano may kasabihan sa murum na para sa isang master, ang sandata ay hindi na isang layunin, kundi isang kasangkapan lamang. Pero kalokohan yan. Mayroong mga banal na artifact sa mundong ito na nasa ibang antas, na humihigit pa sa martial arts. Tinitigan niya ang isang espada, sinasabing hindi siya makapaniwalang tinatawag itong mid-grade. Ito ay purong basura. Kinuha niya ang isa mula sa pader, tinatanong kung ito ba talaga ang gawa ng panday ng tangklan. Sa ngayon, maaari siyang tawaging isang dalubhasang manggagawa, pero kulang pa rin. Kahit wala ang 10 banal na artifact na ibinigay niya, ang Blood Cult ay puno ng mga ghost weapon at demonic weapon. Maaaring mas mababa ang mga ito kaysa sa 10 demonic weapon na ginawa niya. Pero mas nakakatakot at mas malupit sila kaysa sa anumang ordinaryong sandata. Para wasakin ang mga yon, kailangan niya ng isang banal na artifact na kapantay o nakahihigit pa. Karaniwan siyang hindi nagsusuot ng guwantes kapag nagpapanday. Habang sinisimulan niyang paypayan ng apoy, sinabi niyang ang gagawin niya ngayon ay ilalagay ang talim sa apoy. Sabi niya, hindi ito ordinaryong pagpapanday. Nagsimulang magbalik tanaw ang kanyang mga mata, at sinabi niyang ang malayong nakaraan at ang dati niyang buhay ay naging isang nakaraang karanasan na rin. Ang kanyang kagalakan sa pagtuklas ng kakayahang lumikha ng mga banal na artifact ay panandalian lamang dahil nagsimula na ang malawakang pagsalakay ng Blood Cult. May flashback kung saan tumitingin siya sa paligid at nagtataka kung nasaan siya habang sumasakit ang ulo niya. Naaalala niyang napaluhod na lang siya, umiiyak dahil sa pagpatay sa kanyang angkan, at nagsimula siyang manginig sa inis, nagtataka kung buhay ba talaga siya. Nagtataka rin siya kung bakit siya lang ang narito. Lumapit ang Blood Demon, sinasabing alam niyang siya ang panday na kayang gumawa ng mga banal na artifact. Narinig niyang isa itong alamat na ang nagtataglang ng tangklan ang may kakayahang gawin, at mukhang napagbuti niya pa ito. Tumayo si Siwon, sinabing papatayin niya ito, at nagsimulang sumigaw, sumusugod sa kanya bago siya hilahin pabalik ng kadena, at bumagsak siya sa sahig. Nagsimula siyang umubo habang inuutusan siya ng Blood Demon na pandayin ang espada nito, at hahayaan niya itong mabuhay. Sabi ni Siwon, kalokohan yon, at sinabing pumunta ito sa impyerno. Itinusok ng Blood Demon ang talim sa sahig, tinatanong kung ibig sabihin ba nito ay wala siyang pakialam kung mamatay ang iba pa niyang kamag-anak. Mukhang nagulat si Siwon, sinabing tigilan na ang paglalaro sa kanya. Sabi ng Blood Demon, wala siyang pakialam kung maniwala ito o hindi. Kahit walang banal na artifact, sandali na lang ang pag-iisa sa murum, at sa susunod ay ihagis niya rito ang mga ulo ng mga kamag-anak nito bilang regalo. Sabi ni Siwon, imposibleng iwan silang buhay ng isang halimaw na ganoon kalupit, pero kung totoo ngang buhay sila, wala siyang ibang pagpipilian. Nagpasya siya, sinabing gagawin niya ito, pero ang isang banal na artifact ay pinopanday batay sa martial arts ng gagamit. Kung gusto niya talaga ito, kailangan niyang ibigay ang kanyang martial arts sa akin, dahil mananatili ako sa kanyang tabi para mamukadkad ang isang talim ng paghihiganti. At ganoon na nga, 10 sandata ang nabuo sa loob ng 15 taon. Nagpakadalubhasa siya sa 10 iba't ibang martial arts, kabilang ang reversal art ng Blood Demon. Ang mga ito ay nakilala bilang 10 demonic weapons, at naghudyat ng pagsilang ng pinakamasamang banal na manggagawa sa kasaysayan, ang Demon Smith. Balik sa kasalukuyan, sinabi niyang imposible matunaw ang bakal ng bulalakaw gamit lang ang init mula sa pandayan ng tangklan. Pero sa kapangyarihan ng Golden Bell Shield, tutunawin niya ito gamit ang Divine Creation. Habang sinisimulan niyang ibuhos ang tunaw na talim sa isang molde, itinaas niya ang kanyang martilyo at nagsimulang pukpukin ito. Habang patuloy sa paggawa, sinabi niyang kailangan nitong kayang salagin ang anumang bagay at hiwain ang lahat ng sabay. Ito ang simbolo ng demonyong Empress na nagpapadanak ng dugo. Si Saren, ang ika-4 sa 10 demonyong sandata, ang makalangit na Saturn. Sa simula, binubuo ito ng 9 na patong, pero isa lang ang nagawa niya dahil kulang siya sa materyales. Pero inihagis niya ito sa hangin habang sinasabing hindi na ito mahalaga, dahil hindi naman talaga ang makalangit na Satin ang sinusubukan niyang gawin. Isang sinulid na siyang pinakamanipis at pinakamatibay sa gitnang kapatagan na nilalampasan pa ang 1,000 taong seda. Ang kapatid na piyesa ng 10 demonyong sandata, ang makalangit na lambat. At sa perpektong tiyempo, isang asasin ang lumitaw sa itaas ng mga biga at nagsimulang sumugod sa kanya. Nakilala siya ni Siwon habang ito ay sumusugod. Lumapit ang talim bago ito huminto sa hangin. Walang iba kundi si Wugon, na mukhang nagulat, at nagtanong kung saan nanggaling ang lintik na sinulid na ito. Sinabi ni Siwon na medyo lampas siya para sa isang elite ng Murum Alliance, at tinawag siyang Kapitan Wugon, ngunit itinuwid ang sarili, sinasabing na yon ay Wugon na lang siya. Ikinagalit niya ito,
At sinabi ni Sewon na natutuwa siyang dumating ito, dahil sakto at naghahanap siya ng mapagsubukan ng lintik na ito.